Baliw na, promdi ang tawag sa pag-aaruga. Nanigas sa kinatatayuan ang 70 taong gulang na si Lourdes Reyes habang nakatitig sa screen ng cellphone ng kanyang manugang. Ang pangalan ng tumatawag, Baliw na Promdi. Siya mismo ang tumatawag mula sa sarili niyang telepono, ngunit ganoon ang nakapangalan sa kanya. Sa sandaling iyon, natauhan siya. Nalaman niya kung ano talaga ang tingin sa kanya ng mga taong buong buhay niyang itinuring na pamilya. Ngunit simula pa lamang ito, ang nakakagimbal na sabuatan ng kanyang manugang at anak at ang pinakamalaking paghihiganti sa kanyang 70 taong buhay ay malapit nang magsimula. Nagsimula ang kwento ngayong araw. Si Aling Lourdes ay nasa kusina at naghahanda ng hapunan. Gaya ng dati, buong puso siyang nag-aayos ng mesa para sa kanyang manugang na si Maricel at anak na si Paulo. "Ma, nasaan po ang cellphone ninyo?" Sigaw ni Maricel mula sa sala. Lumabas si Aling Lourdes mula sa kusina, hawak pa rin ang basahan. "Ha? Bakit ang cellphone ko?" "Hindi ko po kasi makita ang cellphone ko. Pahiram po muna saglit," sabi ni Maricel habang hinahalungkat ang pagitan ng mga unan sa sofa. Kinuha ni Aling Lourdes ang kanyang luma at keypad na cellphone mula sa isang estante sa kusina. Heto, kinuha ni Maricel ang cellphone at sinimulang tawagan ang sarili niyang numero. Sakto namang may nag-doorbell. "Ay, may delivery galing Shopee. Ako na po ang kukuha." Nagtungo si Maricel sa pinto. Nagsimulang tumunog ang cellphone ni Maricel. Sa screen nito, lumitaw ang pangalan ng tumatawag, Baliw na Promdi. Napatigil si Aling Lourdes. Nanigas ang kanyang katawan. Siya ang tumatawag, pero bakit Baliw na Promdi ang pangalan niya? Mabilis niyang kinuha ang luma niyang digital camera mula sa drawer sa sala. Click! Malinaw na nakunan ng litrato ang mga salitang Baliw na Promdi. "Nakuha ko na po ang package." Bumalik si Maricel. "Teka, saan po ba tumutunog ang cellphone ko?" Tanong niya habang inililibot ang tingin. "Parang diyan kanina tumunog." Itinuro ni Aling Lourdes ang direksyon ng sofa. "Ay, oo nga. Sige po, tawagan ko ulit." Muling pinindot ni Maricel ang numero niya gamit ang cellphone ni Aling Lourdes. Muling nagring ang cellphone ni Maricel. "Ayun, nakita ko na." Dinampot ni Maricel ang cellphone mula sa pagitan ng mga unan sa sofa. Pinatay niya ang tawag mula sa cellphone ni Aling Lourdes. "Salamat po ma," sabi niya na parang walang nangyari at sinagot ang isang tawag. "Hello? Oo, nasa bahay ako." Nanghina ang mga tuhod ni Aling Lourdes. Ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili. Mabilis niyang isinilid sa bulsa ang kanyang cellphone at ibinalik ang kamera sa drawer. "Ma, okay lang po kayo? Namumutla po kayo," sabi ni Maricel matapos ang tawag na may nag-aalalang ekspresyon. Ngunit alam na ni Aling Lourdes na lahat ng iyon ay pagkukunwari. "Wala ito. Ayos lang ako." Pilit na pinakalma ni Aling Lourdes ang kanyang sarili. "Sigurado po kayo, ma? Bigla po kayong namutla. Nahilo lang ako bigla. Siguro dahil sa katandaan na ito." Naglakad si Aling Lourdes papunta sa kanyang silid. Sumunod si Maricel, ngunit huminto nang isara ni Aling Lourdes ang pinto. Sumandal si Aling Lourdes sa pinto at huminga ng malalim. Sa kanyang 70 taon, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pagkabigla. Lumapit siya sa isang lumang bakal na baul sa isang sulok ng silid. Nanginginig ang kamay na inilagay niya ang kombinasyon. Clack! Bumukas ang baul. Sa loob, maayos na nakasalansan ng mahahalagang dokumento. Kinuha niya ang deed of donation para sa condominium unit na binili niya para sa kanyang anak. Sa likod nito, may nakadikit na maliit na papel. Kasunduan ng donasyon na may kondisyon. Malinaw na nakatatak doon ang mga pirma ni na Paulo at Maricel. Nakasaad sa kondisyon na aarugain at susuportahan ng tapat ang magulang. Pag-aaruga. Napangisi ng mapait si Aling Lourdes. Ang tawagin siyang baliw na Promdi ay pag-aaruga ba? Kinabukasan, maagang gumising si Aling Lourdes para maghanda ng almusal.
Kumilos siya na parang walang nangyari. Ma, sabi po ni Maricel, masama raw po ang pakiramdam ninyo kahapon? Tanong ni Paulo habang umuupo sa mesa. Oo, parang ganun nga, sagot ni Aling Lourdes, nagkukunwaring tulala. Nitong mga huling araw, nagiging makakalimutin na ako. Natigilan sa pagsubo si Paulo. Ma, ano pong sinasabi ninyo? Wala anak, wag mo nang isipin. Dahil lang siguro ito sa edad, nagkunwari siyang walang alam. Gusto niyo po bang magpatingin sa doktor? Nag-aalalang sabi ni Maricel. Ngunit may ibang nabasa si Aling Lourdes sa mga mata nito. Siya nga pala, Maricel, pwede mo bang ayusin ang mga dokumento natin sa bahay? Hindi ko na kasi alam kung saan nakalagay ang mga iyon. Nagningning ang mga mata ni Maricel. Siyempre po ma, ako na po ang bahalang mag-ayos ng lahat. Salamat, ipinagkakatiwala ko sa iyo iyan. Tumayo si Aling Lourdes matapos kumain. Saan po kayo pupunta ma? Maglalakad-lakad lang ako saglit sa labas. Pagkaalis ni Aling Lourdes, nagmamadaling pumasok si Maricel sa silid ng matanda. Binuksan niya ang baul at sinimulang ilabas ang mga dokumento. Napangiti siya nang makita ang orihinal na titulo ng isang commercial space. Mabilis niya itong kinuha at inilagay sa kanyang bag. Samantala, nagmamasid si Aling Lourdes mula sa kanto ng kalye. Nakita niya ang paglabas ni Maricel mula sa kanyang silid. Gaya ng inaasahan, kinuha ni Aling Lourdes ang kanyang cellphone at tumawag. Hello? Sa bangko ba ito? Gusto ko sanang mag-request ng account freeze sa lahat ng aking account. Kinunan ni Maricel ng litrato ang titulo ng commercial space. Pagkatapos, nag-text siya sa isang tao, Boss Castro, nakuha ko na ang original. Iproseso na ang peking dokumento para sa collateral loan. Matapos ipadala ang mensahe, napangiti si Maricel. Simula pa lang ito, bulong niya sa sarili. Natapos ni Aling Lourdes ang lahat ng transaksyon sa bangko at umuwi na. Nakagawa na rin siya ng bagong account para sa kanyang mga ipon. Maricel, kumusta na ang pag-aayos ng mga dokumento? Ay, opo, maayos na po lahat ma, nakangiting sagot ni Maricel. Pumasok si Aling Lourdes sa kanyang silid at tiningnan ang baul. Gaya ng inaasahan, nawawala na ang orihinal na titulo ng commercial space. Ngunit hindi siya nataranta. Inaasahan na niya ito. Muli niyang tiningnan ang litrato sa kanyang kamera. Malinaw pa rin ang mga salitang baliw na PROMD. Inilagay niya ang kopya ng kasunduan ng donasyon sa kanyang bag at naghanda ng umalis. Maricel, baka gabihin ako ng uwi. Saan po kayo pupunta? May aasikasuhin lang sa munisipyo. Habang papalabas ng bahay, nangako si Aling Lourdes sa kanyang sarili. Ngayon na magsisimula ang tunay na laban. Ilang araw ang lumipas, dinala ni Aling Lourdes ang kopya ng titulo ng commercial space sa isang real estate office sa kanilang lugar. Pagpasok niya, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumayo mula sa kanyang mesa. Magandang araw po. Ano po ang maipaglilingkod ko? Gusto ko sanang ibenta itong commercial space ko, sabi ni Aling Lourdes habang iniaabot ang kopya ng titulo. Gusto kong maibenta agad. Nanlaki ang mga mata ng ahente. Matapos tingnan ang dokumento, sumipol ito. Wow, magandang property po ito ma'am. Malaki ang halaga nito. Hindi ko alam kung magkano. Ang mahalaga, maibenta agad. Nagkunwari si Aling Lourdes na nagmamadali. Sige po, titingnan ko po at tatawagan ko kayo. Wala pang isang oras matapos umalis si Aling Lourdes, tinawagan ng ahente si Paulo. Paulo, malaking problema. Pumunta rito ang nanay mo, ibinebenta ang commercial space. Nagulat si Paulo na nasa opisina. Ano? Ibinebenta ni mama ang property. Oo, gusto raw niya rush sale. Nagmamadaling umuwi si Paulo. Sa katunayan, ilang araw na siyang nangungutang sa mga katrabaho at lumapit na rin sa mga nagpa-bibpilima medisinong. May plano siyang gamitin ang yaman ng ina para kumita ng malaki. Nagulat si Maricel sa biglaang pagdating ng asawa. Anong nangyari sa'yo?
Gusto raw ibenta ni Mama ang commercial space. Namutla si Maricel. Kung ganoon masisira ang plano natin. Hindi pwedeng magkaroon ng cash si Mama. Napasabunot si Paulo sa kanyang buhok. Nanlamig ang kanyang likod nang maisip ang mga utang niya. Sakto namang dumating si Aling Lourdes. Ma, saan po kayo galing? Pilit na ngumiting tanong ni Maricel. Diyan lang, naglakad-lakad. Kalmadong sagot ni Aling Lourdes. Ma, may iniisip po ba kayo nitong mga huling araw? Maingat na tanong ni Paulo. Iniisip? Wala naman. Hindi po. Wala lang po. Nagkatinginan sina Paulo at Maricel. Nang gabing iyon, nag-usap ng pabulong ang mag-asawa sa kanilang silid. May kakaiba kay mama mo. Napapansin ko rin. Bigla na lang sinasabing makakalimutin siya. Gamitin natin itong pagkakataon. Palabasin nating may demensya na siya, sabi ni Maricel, at may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Kung makakakuha tayo ng guardianship sa korte, mapupunta sa atin ang kontrol sa mga ari-arian niya. Paano natin gagawin iyon? Itago natin ang mga gamot niya. Maguguluhan iyon. Kapag nangyari iyon, kunan natin ang video. Ngumisi ng nakakatakot si Maricel. Pagkatapos, kailangan nating kumuha ng medical certificate mula sa doktor. Tumango si Paulo. Kinabukasan, sinimulan ni Maricel na itago ang maintenance na gamot ni Aling Lourdes para sa high blood. At habang gulong-gulo si Aling Lourdes sa paghahanap, lihim niya itong kinukunan ng video gamit ang cellphone. Ma, hindi niyo po mahanap ang gamot niyo. Oo, dito ko lang iyon inilagay. Halos baliktarin na ni Aling Lourdes ang mga drawer. Kinukunan ni Maricel ng video ang eksena. Ma, baka naman po nainom niyo na at nakalimutan lang. Hindi ko pa naiinom. Hindi niyo po ba matandaan kung saan ninyo nailagay? Sinadya ni Maricel na guluhin ang isip ng matanda. Napansin ni Aling Lourdes ang kahina-hinalang kilos ni Maricel. Nakita rin niya ang hawak nitong cellphone. Mga walang hiya talaga. Nagngit-ngit sa galit si Aling Lourdes, ngunit hindi niya ipinahalata. Nang gabing iyon, habang mag-isa, naglagay si Aling Lourdes ng isang maliit na voice recorder sa ilalim ng sofa sa sala. Naglagay din siya ng isa pa sa kanyang silid. Makalipas ang ilang araw, kinausap ni Paulo ang isang doktor na kakilala niya. Doc, may hihilingin sana akong pabor. Ano iyon? Mukhang may sintomas po ng demensya ang nanay ko. Maingat na sabi ni Paulo. Maaari po ba kayong gumawa ng medical certificate? Kumunot ang noo ng doktor. Paano ako gagawa ng medical certificate nang hindi man lang nakikita ang pasyente? Sige po. Dadalhin ko po si Mama rito para ma-examine. Dapat lang, kailangan ng masusing pagsusuri para malaman yan. Malungkot na umalis si Paulo sa ospital. Pag-uwi niya, muli silang nagplano ni Maricel. Kailangan daw dalhin mismo si Mama sa ospital para makakuha ng certificate. Kung ganoon, sa susunod na kumilos siya ng kakaiba, dalhin agad natin siya. Ilang araw ang lumipas, naging prangka na sina Paulo at Maricel. Ma, kami na lang po ang mamamahala sa mga ari-arian ninyo, sabi ni Paulo habang itinuturo ang mga dokumento. Anong sinasabi mo? Kaya kong pamahalaan ang sarili kong yaman. Matigas na tumanggi si Aling Lourdes. Ma, nagiging makakalimutin na po kayo, sabi ni Maricel habang hinahawakan ang braso ng matanda. Kaya nga po, gusto naming tumulong. Sinabi ng hindi ko kailangan. Iwinaksi ni Aling Lourdes ang kamay ni Maricel. Ma, kailangan niyo na po talagang magpatingin sa doktor. Itinaas ni Maricel ang kanyang boses. Dadalhin na namin kayo ngayon din. Tumayo rin si Paulo at sumigaw. Kailangan ninyong masuri ng maayos sa mental hospital. Naramdaman ni Aling Lourdes na sa pilitan na siyang kukunin ng dalawa. Sa sandaling iyon, itinuro niya ang sofa at sumigaw. Ang sabwatan ninyo na ipadala ko na sa abogado ko ang lahat ng ebidensya. Natigilan sina Paulo at Maricel. Ano po? May voice recorder diyan. Lahat ng plano ninyong ikulong ako sa mental hospital, nakarecord lahat.
Nanginginig na sigaw ni Aling Lourdes. At nasabi ko na rin ang lahat sa abogado ko. Namutla ang mukha ni Paulo. Ma, ano pong, huwag kayong magkunwari. Alam ko ang lahat ng binabalak ninyo. Puno ng galit ang mga mata ni Aling Lourdes. Sinilip ni Maricel ang ilalim ng sofa at nakita nga ang isang maliit na aparato. May recorder nga, nanginginig na sabi ni Maricel. Nagkatinginan sina Paulo at Maricel, parehong tuliro. Hindi nila inaasahan ang ganitong ganti. Ma, ano po ba ang nagawa naming mali? Pilit na kumakalamang tanong ni Paulo. Hindi ninyo alam kung ano ang mali? Ang tawagin akong baliw na PROMD. Mali ba iyon? Kinuha ni Aling Lourdes ang kanyang cellphone. Pati ito, ebidensya ko. Nang hina ang mga tuhod ni Maricel, nalaman din pala ng biyenan niya na ganoon ang nakasave na pangalan niya. Ma, iyon po ay, huwag ka nang magpaliwanag. Tapos na ang lahat. Matigas na sabi ni Aling Lourdes. Kinabukasan, kumatok si Paulo sa pinto ng silid ni Aling Lourdes. Ma, pwede po ba akong pumasok? Pagbukas ng pinto, yumuko ng malalim si Paulo. Ma, patawarin niyo po kami sa ginawa namin kahapon. Nagkamali po talaga kami. May bahid ng tunay na pagsisisi ang kanyang boses. Nagsisisi na rin po si Maricel. Sa likod niya, nakayuko rin si Maricel. Ma, patawad po. Naging padalos-dalos po ako. Umiiyak na sabi ni Maricel. Tiningnan ni Aling Lourdes ang dalawa. Ngunit nagdududa siya kung totoo ang kanilang pagsisisi. Tungkol po pala sa commercial space, ma. Maingat na binuksan ni Paulo ang usapan. Sa halip na sa ahente sa atin, bakit hindi po natin ipagkatiwala sa isang tapat na taong kilala ko? Tapat na tao? Opo. Mapagkakatiwalaan po talaga siya. Hindi niya tayo lolokohin. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Paulo. Baka po kasi maloko lang kayo kung mag-isa kayong pupunta. Nag-aalalang sabi ni Maricel. Samahan ko po kayo para matulungan. Nag-isip sandali si Aling Lourdes. Wala naman talaga siyang balak ibenta ang ari-arian, pero gusto niyang makita kung ano pa ang kanilang binabalak. Sige, kakausapin ko siya. Nagliwanag ang mukha ni Paulo. Salamat po, ma. Susunduin po namin kayo mamayang hapon. Pagsapit ng hapon, isinakay ni Paulo si Aling Lourdes sa kanyang kotse. Ma, medyo malayo po ang opisina niya. Ayos lang. Tumingin si Aling Lourdes sa labas ng bintana. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusali sa sentro ng lungsod. Bumaba si Paulo at inalalayan si Aling Lourdes. Dito po tayo, ma. Sumakay sila sa elevator patungo sa isang mukhang disenteng opisina ng real estate. Welcome po. Isang lalaking nasa 50s ang sumalubong sa kanila nang nakabukas ang mga braso. Ako po si Boss Castro. Yumuko ng malalim si Boss Castro kay Aling Lourdes. Ma, siya po ang sinasabi ko sa inyo. Pagpapakilala ni Paulo. Naku, ma'am, ikinagagalak ko po kayong makilala. Hinawakan ni Boss Castro ang kamay ni Aling Lourdes gamit ang dalawa niyang kamay. Maupo po kayo. Ipinaghanda ko po kayo ng pinakamasarap na kape. Ang opisina ay magara. May mga mamahaling painting sa pader at mukhang mahal ang mga leather na sofa. Ma'am, nabanggit po sa akin ni Sir Paulo na gusto niyo raw pong ibenta ang inyong commercial space. Oh, napakaswerte po ninyo, mayroon po akong tamang-tamang buyer. Nagningning ang mga mata ni Boss Castro. Sino naman? Isang malaking chairman ng korporasyon. Sobrang dami niyang pera at naghahanap ng pag-iinvestan, pagmamalaki ni Boss Castro. Handa siyang bilhin iyan sa mas mataas na halaga kaysa market value. Kumibot ang kilay ni Aling Lourdes. Mas mataas sa market value? Opo. Bihira po iyan mangyari pero espesyal po ang buyer na ito. Naglabas ng mga dokumento si Boss Castro. Inihanda ko na po ang kontrata. Kinuha ni Aling Lourdes ang kontrata at sinimulang basahin. Ngunit masyadong maliit ang mga letra at hindi niya gaanong makita. Ma'am, kailangan niyo na pong magdesisyon agad, pagmamadali ni Boss Castro. Ngayong araw lang po siya maghihintay. Bukas, sa iba na raw po siya titingin.
Sinubukan ni Aling Lourdes na basahin ng maigi ang kontrata, ngunit puno ito ng komplikadong mga probisyon. Halos hindi niya mabasa ang mga bahaging nakasulat sa maliliit na letra. Mapagkakatiwalaan po talaga siya, singit ni Paulo. Marami na rin po akong magagandang deal na naisara sa tulong niya. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Maricel kasama ang kanilang maliit na anak. Lola, tumakbo ang bata palapit kay Aling Lourdes. Ma, napadaan lang po kami, nakangiting sabi ni Maricel. Lola, kapag pumirma ka po rito, magiging masaya na po tayong lahat, inosenteng sabi ng apo. Tiningnan ni Aling Lourdes ang magandang mukha ng kanyang apo at sandaling nag-alinlangan. Talaga bang para ito sa ikabubuti ng buong pamilya? Ma'am, napakagandang pagkakataon na po ito, muling pagmamadali ni Boss Castro, isang pirma na lang po. Niyakap ni Aling Lourdes ang kanyang apo at nag-isip. Ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na kamay ni Maricel na dumampi sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip niya ang mga salitang baliw na promdi. Ang mga taong itinuring niyang pamilya ay ganoon ang tawag sa kanya. Sandali, biglang tumayo si Aling Lourdes. Para sa ganito kalaking transaksyon, masyado nang luma ang ballpen ko. Ballpen po? Naguguluhang tanong ni Boss Castro. Kailangan kong bumili ng bago. Hindi pwedeng lumang ballpen lang ang gamitin sa ganito kahalagang bagay. Kinuha ni Aling Lourdes ang kopya ng kontrata. Babalik ako bukas, dala ang bago kong ballpen. Ma'am, kung ganoon po, sabihin niyo sa buyer na maghintay pa ng isang araw. Matigas na sabi ni Aling Lourdes. Ma, gulat na tawag ni Paulo. Ayos lang Paulo, babalik naman ako bukas. Hinalikan ni Aling Lourdes ang kanyang apo at lumabas ng opisina. Nagkatinginan sina Boss Castro, Paulo at Maricel na may pagtataka. Babalik daw siya bukas. Oo, siguradong babalik iyon, puno ng kumpiyansang sabi ni Paulo. Bibili pa raw ng bagong ballpen. Mas seryoso iyon. Napangiti si Boss Castro. Kung ganoon, bukas natin tatapusin ito. Nagngitian ang tatlo na parabang nagtagumpay na. Samantala, pag-uwi ni Aling Lourdes, muli niyang sinuri ang kopya ng kontrata. Gamit ang isang magnifying glass, binasa niya ang maliliit na letra. May mga kakaiba siyang nakita. Ano ito? Nakasaad na kalahati ng bayad sa pagbenta ay mapupunta kay Paulo bilang consultancy fee. Mga walang kaluluwa. Nanginginig ang kamay ni Aling Lourdes. Ang yaman na inipon niya sa loob ng 70 taon ay ganito lang nila kukunin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-isip, kailangan na talaga niya ng tulong. Nagpasya siyang may pupuntahan siya kinaumagahan, hindi na niya kaya ng mag-isa. Kinabukasan, maagang inilagay ni Aling Lourdes ang kopya ng kontrata sa kanyang bag at umalis. Sa halip na sa munisipyo, nagtungo siya sa isang senior citizen center. Pagdating niya, kakaunti pa ang tao. Isang staff ang magiliw na sumalubong sa kanya. Magandang umaga po. Ano po ang maitutulong ko? Gusto ko sanang humingi ng payo tungkol sa karapatan ng mga senior citizen. Opo. Nasa 3 palapag po. Gamitin niyo na lang po ang elevator. Umakyat si Aling Lourdes. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang karatula. Silid payuhan para sa karapatan ng nakatatanda. Pagbukas niya ng pinto, isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 60s ang nakaupo sa mesa. Magandang umaga po, nakangiting tumayo ang babae. Ako po si Elena Santos, isa po akong volunteer dito. Ako naman si Lourdes Reyes. Maupo po kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko? Mainit ang boses ni Aling Elena, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Inilabas ni Aling Lourdes ang kontrata mula sa kanyang bag. Pwede mo bang tingnan ito? Kinuha ni Aling Elena ang kontrata at sinimulang basahin. Ang kanyang ekspresyon, na noong una ay kalmado, ay unti-unting nagsalubong. Ginang Lourdes, ito po ay isang tipikal na modus ng panloloko. Naging matigas ang boses ni Aling Elena. Panloloko? Tingnan niyo po rito. Itinuro ni Aling Elena
ang maliliit na letra sa kontrata. Nakasulat dito na kalahati ng bayad sa pagbenta ay mapupunta bilang consultancy fee. Anong ibig sabihin niyon? Kahit maibenta ninyo ang ari-arian, kalahati lang ng pera ang matatanggap ninyo. Namutla si Aling Lourdes. At kakaiba rin po ang probisyong ito, itinuro ni Aling Elena ang ibang bahagi. Nakasulat na kung bibilhin ninyo ulit ang ari-arian sa loob ng 6 na buwan, kailangan ninyong magbayad ng multa. Bakit may ganyang probisyon? Para po hindi na ninyo mabawi ang ari-arian, gusto nilang kunin ng tuluyan. Habang nakikinig ng hina ang mga tuhod ni Aling Lourdes, panloloko nga. Sino po ang nag-alok sa inyo ng ganitong kontrata? Ikinuwento ni Aling Lourdes ang lahat, mula sa pag-save sa kanya bilang baliw na promdi hanggang sa mga nangyari kahapon. Tumango-tango si Aling Elena habang nakikinig. Ginang Lourdes, ilang taon na ang nakalipas, naranasan ko rin po iyan. Talaga? Ang sarili ko pong anak na babae ang nanloko sa akin. Muntik na niyang makuha ang lahat ng ipon ko. Paano po ninyo nalampasan iyon? Nag-aral ako ng batas. Kinausap ko ang mga abogado at nagsampa ako ng kaso ng mag-isa. Nagkaroon ng lakas ang boses ni Aling Elena at naipagtanggol ko ang lahat ng sa akin. Ngunit itinakwil ko na ang aking anak. Nagulat si Aling Lourdes sa kwento ni Aling Elena. Mayroon palang taong dumanas ng parehong sakit, ngunit buong tapang na nanalo. Ginang Lourdes, kung iiyak lang po kayo, habang buhay kayong tatawaging probinsyana, sabi ni Aling Elena habang inaabutan siya ng tissue. Kailangan nyo na pong matutong lumaban, pero hindi ako marunong sa batas. Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko po kayo. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ni Aling Lourdes. May kilala po akong abogado na tumulong sa akin. Napakabuti niya. Abogado? Opo. Tatawagan ko po siya ngayon din. Agad na tumawag si Aling Elena. Matapos ang tawag, ngumiti siya. Makikipagkita raw po siya sa atin ngayong hapon. Talaga? Opo. Tara na po. Magkasamang nagtungo sina Aling Lourdes at Aling Elena sa isang law office. Ang abogado ay isang lalaking nasa 40s. Kalmado ang itsura. Tuloy po kayo. Kayo po ba ang ipinakilala ni Ginang Elena? Opo, attorney. Tulungan niyo po sana siya. Ipinakilala ni Aling Elena si Aling Lourdes. Sinuri ng abogado ang mga dokumentong dala ni Aling Lourdes, ang kasunduan ng donasyon, ang pekeng kontrata, at ang litrato sa cellphone. 100% po, panalo tayo rito, puno ng kumpiyansang sabi ng abogado. Malinaw po ang paglabag sa kasunduan ng donasyon at matibay ang ebidensya ng panloloko. Talaga po? Opo. 2 kaso ang isasampa natin ng sabay, paliwanag ng abogado. Ngunit kailangan muna nating tiyakin ang inyong kalagayan. Ang kalagayan ko po? Maari po kasing igiit ng kabilang panig na kayo ay may demensya, maingat na sabi ng abogado. Magpasuri po kayo sa isang malaking ospital para sa isang comprehensive check-up. Si Po. Makalipas ang ilang araw, sumailalim si Aling Lourdes sa isang cognitive function test sa isang universidad na ospital. Matapos ang maraming komplikadong pagsusuri, lumabas ang resulta. Kayo po ay ganap na normal, nakangiting sabi ng doktor. Walang anumang problema sa inyong pag-iisip. Nakahinga ng maluwag si Aling Lourdes. Samantala, may iba pang inihahanda si Aling Elena para sa kaligtasan ni Aling Lourdes. Ginang Lourdes, sa tingin ko po ay mas mabuting lumipat muna kayo sa ibang lugar. Saan naman? Sa isang retirement village. Maganda ang seguridad at ligtas po roon. Hindi natin alam kung ano ang maaaring gawin ng anak ninyo. Nag-isip si Aling Lourdes at tumango. Makalipas ang ilang araw, lumipat si Aling Lourdes sa isang magandang retirement village. Malinis at ligtas ang lugar. Tinulungan siya ni Aling Elena hanggang sa araw ng kanyang paglipat. Ngayon, maaari na po kayong lumaban nang walang alalahanin. Elena, maraming salamat. Hinawakan ng mahigpit ni Aling Lourdes ang kamay ni Aling Elena. Sa 70 taon,
Ngayon lang ako nagkaroon ng tunay na kakampi. Nagkatinginan ng dalawa at parehong napaluha. Biglang bumuhos ang lahat ng sakit na kinimkim niya ng mag-isa. Lakas po ng loob, Ginang Lourdes. Oo, lalaban na talaga ako. Isang bagong determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Aling Lourdes. Hindi na siya magpapatalo habang papalubog ang araw. Ang puso ni Aling Lourdes ay lalong nagliliwanag. Sa araw ng takdang pagpirma ng kontrata kay Boss Castro, nagtungo si Aling Lourdes sa opisina kasama sina Aling Elena at ang kanilang abogado. Habang paakyat sa elevator, ginawa nila ang huling pagsusuri. "Huwag po kayong kabahan," sabi ng abogado habang tinatapik ang balikat ni Aling Lourdes. "Sapat po ang ating ebidensya." "Sige." Mahigpit na hinawakan ni Aling Lourdes ang kanyang bag. Nasa loob nito ang recorder at cellphone. Pagbukas ng pinto ng opisina, naghihintay na sina Paulo, Maricel at Boss Castro. "Ma!" Masayang tumayo si Paulo. "Nakabili na po kayo ng bagong ballpen?" "Teka, sino po sila?" Nagtatakang tanong niya nang makita sina Aling Elena at ang abogado. "Mga kasama ko." Buong pagmamalaking sabi ni Aling Lourdes. "Magandang araw. Ako si Elena Santos, pagpapakilala ni Aling Elena. At ako naman po ang abogado ni Ginang Lourdes," sabi ng abogado habang inaabot ang kanyang business card. Nanigas ang mukha ni Boss Castro. "Abogado, bakit po may kasama pa kayong abogado? Malaking transaksyon ito, kaya gusto kong humingi ng opinyon ng isang eksperto," kalmadong sagot ni Aling Lourdes. "Ma'am, kahit po wala kayong abogado, ayos lang naman," pilit na ngumiting sabi ni Boss Castro. "Hindi, gusto kong gawin ito ayon sa batas. Kinuha ng abogado ang kontrata. Tingnan ko ito." Maingat na binasa ng abogado ang kontrata. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagseryoso. "Ano ito?" Itinuro niya ang isang probisyon na nakasulat sa maliliit na letra. 50% ng bayad ay mapupunta bilang consultancy fee. Nataranta si Boss Castro. Iyon po ay komisyon. 50% na komisyon? Itinaas ng abogado ang kanyang boses. "Ito ay malinaw na panloloko." "Ano?" Tumayo si Paulo. "Panloloko? Anong sinasabi mo?" Sa sandaling iyon, naglabas si Aling Elena ng isang maliit na aparato mula sa kanyang bag. "Pakinggan niyo muna ito." Isang boses ang narinig mula sa recorder. "Ikulong natin sa mental hospital." Boses iyon ni Maricel. "Palabasin nating may demensya si Mama." Narinig din ang boses ni Paulo. Namutla ang mga mukha ni na Boss Castro, Paulo at Maricel. "Kailan niyo ni-record iyan?" Nanginginig na tanong ni Maricel. "Ilang araw na ang nakalipas," kalmadong sagot ni Aling Lourdes. "At mayroon pa nito." Ipinakita ni Aling Lourdes ang screen ng kanyang cellphone. Caller ID, baliw na PROMD. Ebidensya rin ito, hindi ba? Pinagpawisan ng malamig si Boss Castro. Wala po akong alam diyan." "Wala kayong alam?" Mapanuyang ngumiti ang abogado. "Kung ganoon, ano ang text message na ito?" Naglabas ang abogado ng isa pang dokumento. Ito ang text message ni Maricel kay Boss Castro. "Boss Castro, nakuha ko na ang original. Iproseso na ang peking dokumento para sa collateral loan. Hindi ba't ebidensya rin ito ng sabwatan?" Napaupo si Boss Castro sa upuan. Ako'y, "Huwag ka nang magpaliwanag," matigas na sabi ng abogado. "Isasampa namin ang kasong estafa through deceit, attempted at conspiracy to commit illegal detention." Naglabas si Aling Elena ng isa pang dokumento. At ito ang medical certificate mula sa universidad na ospital. Nakasaad dito na ang kanyang cognitive function ay ganap na normal. Tiningnan ni Paulo ang dokumento na may desperasyon sa mukha. "Ma, kami po. Huli na ang lahat. Malamig na," sabi ni Aling Lourdes. Ito ang petisyon para sa revocation of donation. Naglabas ng isa pang dokumento ang abogado. Kasama na rin ang utos ng korte na lisanin ninyo ang condominium unit. Napahagulgol si Maricel. "Ma, parang awan nyo na."
Wala ka bang balak humingi ng tawad sa pagtawag sa akin na baliw na promdi? Malamig na tanong ni Aling Lourdes. Walang masabi si Maricel. Kinuha ng abogado ang kanyang cellphone at tumawag. Hello, police. Magre-report po ako ng tangkang panloloko. Sinubukang tumayo ni Boss Castro ngunit nang hina ang kanyang mga binti. Ang kasalukuyang lokasyon ay makalipas ang 1 oras, dumating ang mga pulis. Inaresto si Boss Castro sa lugar na iyon. Ma, mag-usap po tayo. Huling pakiusap ni Paulo. Wala na tayong pag-uusapan. Tumalikod si Aling Lourdes. Sa korte na lang tayo magkita. 1 buwan ang lumipas, lumabas ang desisyon ng korte. Panalo si Aling Lourdes. Ang paglabag sa kasunduan ng donasyon, tangkang pagpapakulong sa mental hospital at sabuatan sa panloloko ay napatunayan lahat. Ang condominium unit ay agad na binawi at nawala ang lahat kina Paolo at Maricel. Congratulations po, Ginang Lourdes, nakangiting sabi ng abogado habang hawak ang desisyon. Isang malinis na panalo. Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ni Aling Lourdes at nagdiwang. Malaya na po talaga kayo. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Aling Lourdes sa sala ng bakanteng kondominium. Kaalis lang nina Paolo at Maricel, dala ang kanilang mga gamit. Sa tahimik na sala, huminga siya ng malalim. Sa 70 taon, ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Simula pa lang ito, bulong niya sa sarili. Tumunog ang kanyang cellphone, isang text mula kay Aling Elena. Ginang Lourdes, naghanda po ako ng victory party. Punta po kayo sa bahay. Napangiti si Aling Lourdes at kinuha ang kanyang bag, ang simula ng isang bagong buhay. Habang isinasara ang pinto, hindi na lumingon si Aling Lourdes. Wala nang dahilan para manatili sa nakaraan. Si Maricel, na nawalan ng lahat at nasa bingit ng kahirapan, ay nakaupo sa isang maliit na kwarto, bukas ang kanyang laptop. Nasa screen ang isang sikat na Facebook group para sa mga nanay. Hindi ako pwedeng magpatalo ng ganito, nagngingit-ngit na bulong niya. Sinimulan niyang mag-type. Title, Nawala ang lahat dahil sa demensya ng biyenan at sa isang manloloko. Hello, mga mamis. Sobrang sama po ng loob ko kaya nag-post ako. Ang biyenan ko po ay may demensya pero may isang masamang tao na umutos sa kanya at pinalabas na kami ang manloloko. Puno ng kasinungalingan ang kanyang isinulat, ngunit nagpatuloy si Maricel. Mayroon po kaming 7 taong gulang na anak pero pinalayas kami sa aming tahanan. Sobrang sakit po. Kasama ng post, in-upload niya ang video na lihim niyang kinuna ng eksena kung saan hinahanap ni Aling Lourdes ang kanyang gamot. Inilagay din niya ang litrato ng kanyang anak. Ano po ang kasalanan ng batang ito para danasin ito? Tulungan niyo po kami. Pinindot niya ang post button. Ilang oras lang, nagsimulang dumating ang mga komento. Nakakaiyak naman. Kapit lang po. Kung may demensya ang biyenan mo, wala bang legal na paraan? Kawawa naman ang bata. Nakakagalit. Sinagot ni Maricel ang bawat komento. Maraming salamat po. Hindi ko na po alam ang gagawin. Hindi ako makaiyak sa harap ng anak ko. Mabilis na kumalat ang post. Ibinahagi ito sa iba't ibang Facebook group at online community. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng tawag si Aling Lourdes sa retirement village. Hello, ikaw ba si Lourdes? Isang hindi kilalang numero ang tumawag. Opo. Sino po ito? Walang pusong lola na gumawa ng sariling impyerno para sa anak. May konsensya ka pa ba na pati apo mo ay pinalayas mo sa lansangan? Binaba ni Aling Lourdes ang telepono, nagulat, ngunit sunod-sunod ang mga tawag. Ano ba ang kasalanan ng anak mo, Lola, na nakipagsabwatan sa manloloko para pahirapan ang manugang? Hindi mo man lang inisip ang apo mo. Buong araw, umulan ng mga mapanirang tawag. Nanginginig na tinawagan ni Aling Lourdes si Aling Elena. Elena, may mga tumatawag sa aking hindi ko kilala. Anong tawag po? Minumura nila ako. Sinasabi nilang masama akong lola. Mabilis na nag-search sa internet si Aling Elena.
Ginang Lourdes, malaking problema po ito. Nag-post ng kasinungalingan ang manugang ninyo online. Binasa ni Aling Elena ang post sa Facebook. Habang nakikinig, nag-alab sa galit si Aling Lourdes. Mga walang hiya pa rin sila. Sakto namang nagkaroon ng kaguluhan sa lobby ng retirement village. Nasaan si Lourdes? Lumabas ka, boses iyon ni Paulo. Si Paulo, na nalubog sa utang sa 5-6 para mabawi ang yaman, ay wala nang natitirang pag-asa. Pagbaba ni Aling Lourdes sa lobby, nakita niyang nagwawala si Paulo sa reception. Paakyatin niyo ako. Nanay ko siya. Sir, kailangan po muna ninyong magpalog. Anak niya ako. Sigaw ni Paulo habang sinusubukang pumasok sa elevator. Ma, tumakbo si Paulo palapit kay Aling Lourdes. Tingnan niyo ito. Ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone. Dahil dito, sira na kami ng tuluyan. Namumula ang mga mata ni Paulo. Tingin sa amin ng mga tao, basura kami. Asawa mo ang nagsulat niyan, malamig na sagot ni Aling Lourdes. Kahit na asawa ko ang nagsulat, responsibilidad mo ito. Kailangan mong ayusin ito. At kung hindi ko ayusin? Matigas na tanong ni Aling Lourdes. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw ang sumira sa amin. Biglang nawala sa sarili si Paulo. Sinugod niya si Aling Lourdes at sinubukang sakalin. Mamatay ka na, kasalanan mo lahat. Aray, napasigaw si Aling Lourdes at pinindot ang emergency button. Tulong, agad na dumating ang mga security guard. Dumating din si Aling Elena. Anong ginagawa mo? 2 guard ang humawak sa mga braso ni Paulo. Bitawan niyo ako! Nagpumiglas si Paulo, ngunit wala siyang nagawa. Kilala niyo ba ako? Inagaw ng baliw na prom din na iyan ang lahat ng pera ko. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Manloloko na nakipagsabwatan para sirain ang sarili niyang anak. Okay lang po ba kayo? Inalalayan ni Aling Elena ang nanginginig na si Aling Lourdes. Oo, ayos lang ako, sagot ni Aling Lourdes habang hinihimas ang leeg. Nang gabing iyon, magkasamang nakaupo sina Aling Lourdes at Aling Elena sa lounge. Halatang pagod si Aling Lourdes sa 2 dagok na atake, ang paninira online at ang karahasan ng sariling anak. Elena, ano na ang gagawin ko? Nanginginig ang boses ni Aling Lourdes. Huwag po kayong mag-alala, hinawakan ni Aling Elena ang kanyang kamay. Huling hirit na lang po nila iyan. Talaga? Opo, dahil nasa atin ang tunay na ebidensya. Makahulugang ngumiti si Aling Elena, ang litratong kinunan ninyo noon. Nagningning ang mga mata ni Aling Lourdes. Oo nga pala, ang pinakamalakas niyang alas ay hindi pa niya ginagamit. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang litrato. Malinaw pa rin ang mga salitang baliw na promdi. Tama, pwede kong gamitin ito para lumaban. Sa unang pagkakataon, isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung sinusubukan akong sirain ng manugang ko sa pamamagitan ng kasinungalingan, mahigpit niyang hinawakan ang cellphone. Oras na para sagutin ko siya ng katotohanan. Tumango si Aling Elena. Bukas na bukas, tawagan natin ang abogado at ihanda ang ating rebuttal. Gamitin natin ang litratong iyan bilang sentro ng ating perpektong kontra-ebidensya. Hindi na natatakot si Aling Lourdes. Handa na siya para sa kanyang huling ganti. Kinabukasan ng madaling araw, nagkaroon ng emergency meeting sina Aling Lourdes, Aling Elena at ang kanilang abogado. Nakalatag sa mesa ang lahat ng materyales na inihanda nila. Ang litratong ito ang susi. Itinuro ng abogado ang litrato ng baliw na promdi. Ito pa lang, sapat na para wasakin ang lahat ng kasinungalingan ng manugang ninyo. Formal na isinampa ni Aling Lourdes ng kaso si Paulo sa pulisya, trespassing, grave threats at attempted parricide. Ginang Lourdes, napakadelikado po ng nangyari kahapon, seryosong sabi ng pulis. Ang tangkang pananakal ay ituturing na attempted parricide. Ibinigay ni Aling Elena ang lahat ng ebidensya, ang CCTV footage mula sa retirement village, ang voice recording at ang mga testimonya ng mga guard. Sa ganitong katibay na ebidensya,
Maghahain kami ng request para sa warrant of arrest. Samantala, tinutugis na ng mga nagpa 5,006 si Paulo. Habang nagtatago sa isang kwarto, tumunog ang kanyang telepono. Si Paulo ba ito? Opo, sino po ito? Kailan mo babayaran ang utang mo? Boses iyon ng Bombay. Kaunting panahon pa po. Walang panahon, bayaran mo ngayon. Pinatay ang tawag. Napasabunot si Paulo. Nang hapon na iyon, sabay-sabay na inilabas sa iba't ibang media outlet at online community ang pahayag ni Aling Lourdes. Title: Ang katotohanan ng isang 70 taong gulang na lola na siniraan ng kasinungalingan. Ang pahayag ay may kasamang 3 matitibay na ebidensya. Screenshot ng cellphone ng manugang kung saan nakasave ang pangalan niya bilang baliw na Promdi. Buong transcript ng voice recording ng planong ikulong siya sa mental hospital. Ang desisyon ng korte na nagpapatunay na nilabag ng anak at manugang ang kanilang tungkulin na arugain siya. Ang mga ebidensyang ito ang magsasabi kung sino ang tunay na sinungaling. Wala pang 1 oras, bumaliktad ang opinyon ng publiko. Grabe! Baliw na Promdi ang pangalan ng biyena niya sa cellphone. May voice recording pa, nakakatakot silang mag-asawa. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng anak at manugang, kawawa naman si Lola. Bumuhos ang mga komento. Mabilis na kumalat ang personal na impormasyon ni Maricel, ang kanyang trabaho, address at maging ang kanyang nakaraan. Nawalan ng pag-asa si Maricel. Tumawag ang admin ng Facebook group. Kailangan niyong burahin ang post ninyo at mag-post ng public apology. Lumalaki na ang issue ng fake news. Baka mademanda rin kami. Walang nagawa si Maricel kundi burahin ang kanyang post. Isang opisyal na paumanhin ang inilabas ng grupo. Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin kay Ginang Lourdes Reyes. Hindi po namin na-verify ang impormasyon bago ito payagang ma-post. Nagbago rin ang mga tawag na natatanggap ni Aling Lourdes. Lola, saludo po kami sa katatagan ninyo. Mabuhay po kayo. Tama po ang ginawa ninyo. Ang sama ng manugang ninyo, nakagigigil. Sunod-sunod ang mga tawag ng suporta. Makalipas ang ilang araw, sinampahan ni Aling Lourdes si Maricel ng kasong cyber libel at defamation. Sa korte na po natin ito pag-uusapan, sabi ng abogado. Naaresto si Paulo. Dahil sa utang sa 5-6, lalong lumala ang kanyang sitwasyon. Sa kulungan, sinisisi niya ang ina. Kasalanan lahat ito ni Mama, ngunit walang nakinig sa kanya. Naiwang mag-isa si Maricel. Dahil sa tatak na masamang manugang, wala nang tumanggap sa kanya sa trabaho. Nakahanap siya ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Ikaw yung manugang sa balita, di ba? Bulong ng may-ari. Walang masabi si Maricel. Tahimik siyang nagkuskus ng mga plato habang tumutulo ang luha. Samantala, payapa na ang buhay ni Aling Lourdes. Maayos na po ang lahat, balita ni Aling Elena. Bumaliktad na ang opinyon ng publiko at nakakulong na po ang anak ninyo. Tumingin si Aling Lourdes sa labas ng bintana at huminga ng malalim. Nalagpasan niya ang karahasan ng anak at kasinungalingan ng manugang. Elena, maraming salamat. Naku, kayo po ang lumaban ng buong tapang. Nagngitian ang dalawa. Ano po ang gusto ninyong gawin ngayon? Tanong ni Aling Elena. Hindi ko alam. Sa 70 taon, ngayon lang ako naging malaya. Nag-isip si Aling Lourdes. Ang dami kong gustong gawin. Kinuha ni Aling Lourdes ang kanyang cellphone. Tiningnan sa huling pagkakataon ang litrato ng baliw na Promdi at dahan-dahang pinindot ang delete. Tapos na talaga. Wala nang dahilan para itago pa ang sakit. Magsisimula na ang isang bagong buhay. 1 taon makalipas. Napanalunan ni Aling Lourdes ang lahat ng kaso. Tapos na ang laban. Congratulations po, sabi ng abogado. Ilang araw ang lumipas, nagtungo si Aling Lourdes sa bangko. Isang malaking bahagi ng kanyang nabawing yaman ay ibinigay niya bilang anonymous donation sa isang charity foundation.
Sigurado po kayo sa halagang ito? Tanong ng teller. Oo. Sana makatulong ito sa mga taong dumaranas ng parehong paghihirap, nakangiting sagot niya. Si Paulo naman, nakalaya sa pamamagitan ng probation, ngunit nasa pinakamasamang kalagayan. Nagtatrabaho siya sa isang construction site para mabayaran ang utang sa 5,006. Hoy, Paulo, magbuhat ka pa ng hollow block, sigaw ng foreman. Halos hindi na niya makaya ang bigat. Sa oras ng tanghalian, naririnig niya ang bulungan. Iyan yung lalaking nanakit sa nanay niya, di ba? Mag-isa siyang kumakain. Naalala niya ang masarap na luto ng ina, ngunit alam niyang imposible na iyon. Ganoon din ang sinapit ni Maricel. Maghapon siyang naghuhugas ng pinggan. Bilisan mo nga diyan, sigaw ng amo niya. Puno na ng sugat ang kanyang mga kamay. Gabi-gabi sa kanilang maliit na kwarto, nagsisisihan sila. Kasalanan mo ito, sigaw ni Paulo. Ikaw ang nanakit kay mama kaya nagkaganito, sagot ni Maricel. Samantala, ibang-iba na ang buhay ni Aling Lourdes. Kumusta po ang pag-aaral mag-drive? Tanong ni Aling Elena. Mas mahirap pala kaysa inaakala ko, sagot ni Aling Lourdes. Sa edad na 71, nagpasya siyang kumuha ng lisensya. Ilang buwan ang lumipas, nakuha niya ito. Bumili sila ng isang maliit na segunda manong kotse. Saan po tayo unang pupunta? Tanong niya. Bakit hindi sa Palawan? Mungkahi ni Aling Elena. Ang una nilang biyahe ay sa Palawan. Napakaganda rito, sabi ni Aling Lourdes habang nakatingin sa dagat. Sa 70 taon, ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kalayaan. Simula pa lang po ito, sagot ni Aling Elena. Pagbalik nila, nagsimula silang mag-volunteer sa Senior Citizen Center. Nagbibigay sila ng libreng payo batay sa kanilang karanasan. Kung ganito po ang ginagawa sa akin ng anak ko, ano po ang dapat kong gawin? Umiiyak na tanong ng isang lola. Una, mag-ipon po kayo ng ebidensya, buong kumpiyansang sagot ni Aling Lourdes. At huwag po kayong manahimik, humingi po kayo ng tulong. Minsan, nababalitaan nila ang tungkol kina Paulo at Maricel. Ginang Lourdes, na ospital daw po ang anak ninyo. Bumagsak dahil sa sobrang pagod. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Aling Lourdes, ngunit agad ding bumalik sa dati. Bibisitahin niyo po ba? Hindi, tapos na ang ugnayan namin. Isang tagsibol, nasa naiya sina Aling Lourdes at Aling Elena. Aalis sila para sa isang world cruise. Aalis na talaga tayo, bulong ni Aling Lourdes. Excited po ba kayo? Oo, sobra. Habang papunta sa immigration, lumingon si Aling Lourdes. Naalala niya ang mahabang panahon sa Pilipinas, ngunit wala nang dahilan para manatili sa nakaraan. Ngayon na po talaga magsisimula ang buhay ni Lourdes Reyes, sabi ni Aling Elena. Oo, hindi na bilang ina o asawa ng kung sino, bilang si Lourdes na lang. Magaan ang kanyang mga hakbang. Ang desperasyon ng araw na tinawag siyang baliw na promdi ay wala na. Sa labas ng bintana ng eroplano, habang papalayo ang tanawin, isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bagong pakikipagsapalaran ng isang 75 taong gulang na babae na natagpuan ang tunay na kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Alam mo, Elena, naging mga kahanga-hangang lola tayo, sabi niya. Oo nga po. Ngayon, parang tunay na nabubuhay na ako. Nagkatinginan sila at tumawa. Sa labas, isang bagong mundo ang naghihintay sa ibabaw ng mga ulap. Ang kuwento ni Lourdes Reyes, ang babaeng tinawag na baliw na promdi, ay nagwakas na. Ito ay isang paglalakbay ng tapang ng isang babae na hindi sumuko sa pagtataksil at sa halip ay ginamit itong hagdan upang abutin ang tunay na kalayaan.